Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Your Honor, please. Good evening and welcome to the program. Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us for the next 2 hours. Alas 8 hanggang alas 10. Ngayong gabi, Lunes, 19 ng buwan ng Abril. Ilang tulog na lang. Pasko na naman. Gandang gabi po. Samahan ninyo kami dito ngayon. Ha? At titignan po natin ang mga issues na nangyayari po. Katulad, alam po ba ninyo, sa mining, marami ng mga minerong ang halakhak po
nakarating na sa magkabilang tenga at papunta na naman ho sa kanilang mga bangko-bangko. Samantalang mga kababayan ho natin, nag-iisip ano kayo mangyayari sa kalikasan ho natin. Mining, pag-uusapan ho natin, DA Tongpats ho. Mukhang napakalala na ho itong skandalo. Itong smuggling of meat products and agricultural products. Malaki pala ang nawawala sa ating sa kaban ng ating bayan because of smuggling of agri-products. Sisilipin natin ito mamaya. Ganon din po, ano bang nangyayari na sa WPS? Alam po ba ninyo na meron na pong mahigit sa 250 mga barko ng incheck sa karagatan po ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kala ho natin, nakaalis na ho sila. Yung pala lumipat lamang po sa iba't ibang mga isla dyan sa West Philippine Sea. Ganyang katindi ang panglalanse ng mga incheck po sa atin. Ngayon, meron pong 528 mga propesor mula sa Ateneo, UP, LaSalle, UST, UE, FEU, at iba pang mga universities and colleges sa mga kaibigan. 528 professors have already signed up. Napirma ho sila. Naunahan ho tayo dito. Pumirma na ho sila laban sa pag-uukupa ng mga incheck sa ating West Philippine Sea. Exclusive Economic Zone ng Republika ng Pilipinas. Samantala, tumitindi din po ang usap-usapan sa DND at Armed Forces of the Philippines. Mukhang ayaw pong aminin pa ng mga high officials of the DND and the Armed Forces of the Philippines na merong namumuong problema tungkol dito sa pakikialam ng mga incheck sa West Philippine Sea. At ang balita ho namin dito mga kaibigan, mga kababayan, mukhang malapit nang meron silang ilalagay sa sampayan. Hindi ko alam kung sino itong ilalagay nila sa sampayan, sapagkat ayaw naman po aminin ng mga opisyalos ng DND at ng AFP na may problema. Wala, hindi nila inaamin yun. Gagalaw lang ang mga yan pagka ultimate na mga kababayan. Kanya abangan na lamang ho natin. Meron daw po silang ilalagay sa sampayan kung hindi po magpakatino. At hindi po gumalaw ng naaayon sa ating saligang batas. Sino kaya ito? And then, sisilipin mo natin yung nakaraang kaso. Impeachment case ni Mr. Corona ito yung Supreme Court Chief Justice natin nung panahon ni Noynoy Aquino. Di po ba natanggal siya sa kanyang pwesto? Ganon din po ang pagkakatanggal kay Madam Sereno. Ang kanilang naging kasalanan, hindi po tamang pagsusumiti ng kanilang salin. Okay? Etong si Corona po, natanggal sa pwesto. Pero, di naglaon ibinalik ang lahat o ibinigay ang lahat ng kanyang mga benepisyo bilang Chief Justice ng Korte Suprema despite the conviction. Okay? Itong si Sereno, naghihintay pa po sa wala. Samantala, pareho naman po sila kumbaga sa naging kasalanan. Meron pong napika sila sa hierarchy ng gobyerno natin. Nagkaroon daw po ng political vendetta si Noynoy Aquino laban kay Mr. Corona, kaya natanggal si Mr. Corona. Ito naman po si Mrs. Sereno, may napika daw po siyang high-ranking government officials known as the President of the Republic of the Philippines
kanya, natanggal din. Ibabalik po kaya ang kanyang o kaya ibibigay po kaya ng ating pamahalaan ang lahat ng kanyang benepisyo attendant to her being a Chief Justice of the Supreme Court. Ayan. Abang ano ninyo, tatalakayin ho natin ang lahat ng mga yan ho, sa loob po ng ating programa. But in the meantime ho, mga kababayan, gusto ko po sanang bigyan po natin ng pansin ngayon. Muna, itong nangyayaring parang hindi naman viral kung hindi ang bilis ng paglaganap po. Nag-umpisa po ito sa Maginhawa Street, Quezon City. Dito po nagmumula yung mga kainan ho dyan sa Quezon City, Diliman, Quezon City. Napupunta po pa ho kami dyan nung araw na wala pang pandemya. Masarap pong kumain dyan Lutong bahay po O ngayon, nag-umpisa po yung tinatawag na community pantry kumuha ka kung anong gusto mo. Meron po mga gulay, groceries, and so on and so forth. Lahat ng kailangan sa bahay, nandyan. Pupunta lamang pipila lamang po yung mga gustong kumuha, yung mga mahirap natin mga kababayan. Samantalang, ang mga kababayan naman po natin na nakakariwasa sa buhay, naglalagay ho sila ng kukunin ng mga maralitan. Kaganda-gandang kaugaliang Pilipino talaga ito, mga kaibigan. I do not know, pero ito siguro ay bunsod na rin ng walang nagagawa ang Pangulo natin Walang nagagawa ang ating gobyerno pagdating ho dito. Sa ayuda na lamang ho, mga kaibigan, yung aking kasama umila sa ayuda kahapon. Alam po ba ninyo kung ilang oras nakapila? 5 oras Can you imagine that? Yung pila na lamang wag na yung maliit na ayuda Wag na. Yung pila na lang mamamatay na po ang tao. Kukuha lamang po ng 1,000, 2,000 ayuda. Katakot-takot naman pong pila. Alam po ba ninyo ang ginawa ng mga barangay daw? Pinagsama-sama ang 6 na barangay. 6 na barangay. Ang daming tao niyan. Can you imagine 5 hours sa pila ang taong bayan? Samantalang dito sa community pantry baka higit pa sa 2,000 nakukuha ng mga tao Ang bilis ng daan. Mabilis maubos, mabilis din pong madagdagan ang kukunin. Ang galing po, mga kaibigan, ang galing-galing. And this is already halos sa lahat ng dako ng ating bansa ay meron ng community pantries. This is a sign that Filipinos are alive and they are willing to help each other. Sana po, palaganapin po natin itong magandang kaugalian ng mga Pilipino. Ito man lamang ang mapalaganap po natin matutuwa na ako, mga kaibigan. Huwag na ninyong hintayin yung ayuda. Meron pa bang idadagdag ng ating Pangulo sa 1,000 hanggang 4,000 ayuda ngayon? Wala naman pong nakalagay sa sa budget po natin Wala na tayong tatanggapin pa. Samantalang ang mga hospital na ngayon, mga kaibigan, kapag kayo ay nagkasakit, ipinangangalanda ng ating czar para sa pagdadagdag ng mga beds and so on and so forth. Vince Dizon, marami na rin po silang pinagagawang quarantine facilities, isolation facilities, extra beds, extra hospital. Nasaan? Wala na matanggap sa mga hospital, existing hospitals today, public and private. Punong-puno na po. Maliban lamang kung kayo ay si Mr. Roque, makakapasok po kayo kung kayo may kailangan sa hospital. Pero kung kayo po Ben 5 po lamang, Ben 5 po lamang, baka hindi kayo makapasok. Wawa ho kayo, mga kaibigan. Pero palaganapin na ho natin itong community pantry. Ito yung sign how Filipinos would like to help each other in times of
emergencies, in times of crisis po, mga kaibigan. Ha? Okay? Alright, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nagluloko ang internet ho natin. Kanya basahin na ho natin kagad itong mga nakalinya ho, nanonood na ho sa atin. Nangunguna, Chincha Buste. Ma'am Chincha, magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben. God bless us all po. First time ito ha, Chincha. Good evening. And Mau Ad. Uy, nagkasunod. Kakain ko lang dinner. Hindi ako makasayaw ng cha-cha. Bakit hindi ka makasayaw? Salbahe. Yo Chow Lim. Nawala audio. Ayan, nag-umpisa na ho. Nag-freeze ka, Kuya Ben Paipon. Naku, Panginoon ko po, baka hindi ako nabigyan ng ayuda, Padre. Ha? Bong, baka hindi ako nabigyan ng ayuda. Ha? Eve M. Ramos, good evening, Your Honor. Please, Sir Ben Paipon. And Madam Lynn, I hope everything is all right. Diyan sa kinalalagyan mo, Eve. Elaine Dichoso, good evening po, Sir Ben Paipon. Okay? Eli Isay Miyaki, good evening po, Sir Ben. Real Sork Cruz. Real Sork. Ang galing naman ng apelido na. Good evening. Samuel. Nako. Panginoon ko po, si Sammy Gabot. Ha? Good evening, my idol. I'm watching. Keep safe and healthy always. I will. How about you? Partner. Josephine Rogero. Good evening po, Sir Ben Paipon. And Miss Universe, Your Honor, please keep safe and your family and take care of your health. God bless always. God first. Ayan, galingan. Malu Fernando, we are watching po, Sir Ben. Oh, ibig sabihin, marami sila. Ricky Tisoy, pre. Meat, baboy, useless. Ang smuggling, halos sarado. Mga tindahan, ganun. Pero bakit to? Bakit to? Ang mahal pa rin po ng baboy. Meron na raw lumabas ng mga parating, imported meat products. Pero sabi ho ng mga kausap po natin sa mga palengke, hindi pa po bumababa ang presyo ng baboy. Kaya pag-uusapan ho natin mamaya yan. Saan napupunta yung mga iniimporta? Ay, talaga naman ito, mga kaibigan. Alright. Oops. Si paring Charlie. Charlie Fry, gandang gabi, Tata Ben. Galit ako ngayon. Bakit ka nakatawa? Galit daw siya, nakatawa naman. Alright. Angel Eyes, magandang evening po sa inyo. Your Honor, please. Good evening. Angel Eyes. Keep safe always. More power to your program. God bless us all. Okay? Hala na. Ayan. Charlie, gandang gabi, Tata Ben. Galit ako ngayon. Bakit ka galit? Malu Fernando, mapagpalang gabi po, Sir Ben. Melito Rodelio Militante, Bonum Vesperam. Tata Ben, I'm late. Busy, tinapos ko pa. Trabaho ko. Approve. Okay, Charlie, gaano ka kabulag? Gaano ka kabulag? Yung atat ka nang mag-resign si Duque, pero ayaw alisin ng puon mo. Tapos Duterte ka pa rin. Ganon yun. Ayop talaga, Padre. Pag-usapan natin yan. Kira Arakawa. Good evening po, sir. Okay? Elaine Dichoso, invited to watch by my BFF, Chincha Buste. Kaibigan mo si Chincha. Watching from Camarines Sur po. Hoy, kumusta ang bagyo sa Camp Summer? Elaine, please update us. God bless po. Marami daw pong baha na naman dyan. Hindi lamang tubig baha, kung hindi mud. Merong rock and mud flood. Grabe na ito. Pagkatapos, dadagdagan pa po natin, magmimina open pit mining sa buong kapuluan. What will happen to the country, my friends? Ricky Tisoy, baka extra rice. Pre, bless. Franklin, Franklin Disa, good evening po. Ang aking doktor nagpagaling sa akin. Thank you very much, Doc Franklin. At mabuhay ka, Jose
Ramos Tabifranca from Marikina. Good evening, Sir Ben. May idea po ba kayo tungkol sa ayuda nito? Kasi dito sa amin, hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakakuha. Ang sabi daw, bawal tumanggap ang may pensyon. Oh, bakit yung iba nakatanggap? Kahit may pensyon, pati nga may trabaho nakatanggap. Bakit, sir? Ano nangyari? Nagtatanong lang po. Ewan ko. May pension din ako, pero nakatanggap ako. Baka gusto nilang bawiin. I have a pension from the Social Security System. Pero hindi po kalakihan. Hindi po kalakihan. Pero, ako may natanggap na pension ho eh. Ha? 1,000. 1,000. No, 1,000 lang po eh. 1,000. Pero, Joe, bakit ikaw wala? Wawa naman ikaw. Magreklamo tayo. Baliwala, sabi ni Charlie Fry, baliwala ang ngaw-ngaw nila Tulfo, Freddy Aguilar kung patuloy pa rin silang naniniwala kay Digong. Support ang statement ninyo. Pinupulaan ninyo ang mga tauhan, pero yung mismong ulo, good pa rin sa inyo. Wala kayong conviction. Magpatuloy muna kayo bago kayo sumatsat. Charlie, what is happening, my friend? Hindi pa ba sila tuli? Ha? Meron akong kilalang doktor, si Dr. Franklin Diza. Baka po pwede siya magkawang gawa, padre. Ha? I-recommend ako sa kanya. Mabait at saka mapagkawang gawa ito si Dr. Franklin Diza. Kababayan ko ito eh. Kaya baka gusto mo, i-recommend din natin para tuliin ito mga Tulfo Brothers at saka sino pa ba? Si Freddy Aguilar. Bakit? Ano bang sinasabi nila? Ha? Nagmamagaling na po ba? Nakakaramdam na pa po sila na baka in few days, few months, makakakita na ilalagay sa sampayan ng mga sundalo? Nakakatakot ito mga kababayan ko po. Ha? Makakakita kayo na ilalagay sa sampayan, no? Nako, Panginoon ko po, sino kaya ang unang ilalagay sa sampayan? Proxy Magsino, I'm watching now, sir. Okay, good. Thank you very much. Kuya Boyet, magandang gabi po. Charlie Fry, DSWD, sana ay makarating sa inyo itong post ko para matauhan kayo. Oo, tama kayo sa number 1. Yung mga tumatanggap sa 4-piece, dapat lang na hindi na makatanggap dahil ayuda na rin maituturing ang pera from 4-piece. Tama po yun. At saka talagang hindi na po sila kasama dito sa ayuda. Okay? Pero yung mga pensioners ng GSIS at SSS, bakit hindi makakatanggap? Ako nakatanggap ha, Charlie. I was able to get 1,000. Yay! Pinagmamalaki ko yun. Otherwise, hahabulin ko talaga eh. Hahabulin ko because I deserve it. Okay? Bakit hindi makatanggap? Ganyan ba kayo katanga? Talaga? O nagtatanga-tangahan lang kayo at nagbabaka sakaling makalusot kayo? Okay? Hindi pera ng gobyerno ang tinatanggap ng mga pensioners sa GSIS at GS at SSS. Sarili nilang pera ayon na yun na hinuhulugan nila ng napakahabang panahon nung sila ay malakas pa at nagtratrabaho. Ibinabawas yun sa sahod nila buwan-buwan at ibinibigay sa mga ahensyang iyon. That is the pension of the SSS and the GSIS. Walang pakialam dito ang gobyerno, mga kaibigan, mga kababayan. Sa haba ng panahon na andon ang kanilang perang kontribusyon, pinagkakakitaan na rin ng GSIS at SSS sa kanilang mga negosyo, katulad ng pagpapautang din sa iba. Ngayon na sila ay mga retirado na, ibinabalik lang unti-unti ng gobyerno sa kanila ang sarili nilang pera ng hulugan, monthly kasama ang interest, dahil nga pinagkakakitaan na rin ng gobyerno.
Hindi yan pera, tulong ng pamahalaan sa kanila. Sa katunayan, tulong pa nga nila iyan sa gobyerno para may pundong maggamit sa mga programa nito. Uulitin ko po, sabi ni Charlie, sarili nilang salapi iyan na pinagpaguran nila ng ilang dekada. Kung hindi ninyo sila isasama sa ayuda, lumalabas na wala din kayong naitulong sa kanila. Asan ang mga utak ninyo? Nasa talampakan? Ibig nyo ang nararapat sa bawat Pilipino na naging puwersa ang bayan sa pag-unlad ng sa pamagitan ng paghahanap buhay. Hindi yan mga dating isabay. Ayusin ninyo, DSWD. Thank you very much, Charlie. A long commentary ho, pero talagang tusok sa puso ko. Na may konsensya. Sana ho may konsensya mangiri. Bakit ninyo hindi isasama mga nagpe-pension sa SSS at GSIS? Pera nila yun eh. Napagtrabahuan na nila yan. Hinuhulugan nila yan eh. Ibinabalik lang po ng GSIS at ng SSS para meron mapagkukuhanan sa kanilang pagtanda. Ito na nga ho, mga kababayan, matanda na ho kami, siyempre. Abay, kinakailangan, meron akong huhugutin. Otherwise, sino magpapakain sa akin? Ngayon, may ayuda galing sa gobyerno. Ipagkakaitin nyo sa ating mga matatanda. Panginoon ko po, ilang mga GSIS at SSS members ang hindi nyo bibigyan ang kanilang SSS pension. Maaring baka hindi po magkakasya kung ito yung mga maliliit lamang po ang pension. Matanda na ho sila, hindi na po makapasok sa trabaho. Hindi na hindi na po makapagnegosyo. Tanging ang kanyang pagkakakitaan po yung kanyang SSS. Ano pa lamang, paggamot pa lang, baka kulang na ho yung kanyang pensyon. Pagkatapos ayaw mo pang bigyan ng ayuda. Mr. President, nasaan ang konsensya ho dito? Bakit hindi niyo isama itong mga senior citizens? Ay nako, merong senior citizens na may tumatanggap din po ng pension ho yata. As senior citizens. I don't know kung yan ay pwede. Alright, teka ho, sandali lang. Pinagagalitan ako ng teki ko dito eh. Nadidinig pa ba ninyo ho? Nasa TV pa ba ninyo kami? Napapanood pa ba ninyo kami? Ha, mga kababayan? Yung mga nanonood po sa ating programa po ngayon, please tell us kung ano po ang itsura ng internet po natin. Nakikita pa ba ninyo kami? Napapanood pa ba ninyo kami? Ano po? Please let us know so we can solusyonan natin. Kung naghahang daw po, kung naghahang ang ating signal. Okay? Alright. O nga, no? Naghahang, ayan, no? Hindi gumagalaw yung aking eh. Pero, sige. Ricky Tisoy, do you allow solicitation, pre? Solicitation? Yeah. Pero, pag-aralan mo natin mabuti ito, solicitation for the poor. Pwede ho tayong magsagawa ng programa ho dito sa ating Your Honor Please at saka sa Broadstream Cast Communicators. Pero ayusin natin mabuti para yung mga malilikom ay talagang mapupunta sa mga nangangailangan. Jomar, Maymar, good evening, Sir Ben. Naghahang talaga, no? Naghahang yung aking live broadcast, no? Sa aking monitor. Anyway,
Franklin Disa, nag-ahang ka, Mang Ben. Ayan, sabi ko na nga ba, ano bang solusyon dito? What is the solution here? Nag-ahang ka, Mang Ben, sabi ni Franklin Disa. Alam po ninyo, wala kayong napupuna sa ating broadcast po ngayon. Oh, meron po akong dalawang tenga dito sa monitor. Isang logo dito sa kaliwa, isang logo dyan sa kanan. Okay? Wala ho kayong makita. Hindi namin makita kanina. Ay, Panginoon ko po. Hindi ko alam kung saan napunta yung ating logo. Kanya may problema po tayo sa internet ho ngayon. Pasensya na ho kayo kung... Pero nadidinig naman po ninyo kami. Ha? Nadidinig ko ninyo ang aming sinasabi. Do you get what we are trying to say? Sana ho. Lita Real, good evening po. Magandang gabi po. Okay? Nadidinig naman yata kahit nakahang. Okay, sige. Melito Rodelio Militante, Sir Charlie, di pa pwedeng magpatuli yung mga yan kasi di pa tagpos. Jomay, nanood po kami sa iyong programa, Sir Ben, dito sa Pasay. Nandiyan ka ba? Nandito ka sa Pasay? Ha? Jomar? Okay, very good. Very good. Emily Rio. Good evening po, Sir Ben. I don't believe na hindi alam ni Mr. President ang ginagawang pangkokorap ng mga opisyal na nakapaligid sa kanya. Ang tawag dito, pagkonsinti. Bawi na lang tayo sa next election. Kung wala pang maisasampay ng mga sundalo, walang sa... Natatawa ako dito sa nagtimbre ho sa akin. Sir, baka meron kaming isampay. Malapit na. Josephine Roquero, yes sir. Oy, good. Naghahang tayo Lita Real, opo, nakikita pa po. Ayan, nakikita naman daw po. Pero naghahang lang. Natitigil. Pero nadidinig po ninyo kami. Okay? Alright. Bumabalik yata sa dati ngayon Oliram Atrom. Opo, Sir Ben. Watching po. Good evening. Okay? Okay naman po. Medyo okay na ng konti. Ang signal natin, sabi ni Josephine. Elaine Dichoso. Sorry po, Sir Ben. Mahina po signal dito sa ngayon. Lalo pa maulan po. Tama. Camarines Sur. There is still the typhoon there. Nandyan pa po ang bagyo. Hindi pa lumalayo masyado. Bumagal ho yata. 15 kilometers per hour. Mabuti na lang. Hindi pa po naglalandfall. At Pag-asa says there is no remote ho yung yung paglandfall po ng bagyong Sibising. That's good. At least na-spare ang ating mga kababayan dyan sa Kabikulan. Katatapos lamang po ng grabing bagyo. Dito mga nakalipas na buwan. Ito na naman po. The first bagyo on summer, during summer. Malu Fernando, mahina po signal mo, sir. Pero nadidinig pa rin, nadidinig pa rin. Ano ito? Si Mel, ako di nakatanggap ng una. Pangalawa, at 1K na ayuda, sabi ng mga taga rito, baka daw nagreklamo pa ako sa DILG. Bakit daw nagreklamo pa ako sa DILG? Sabi ko, okay lang, bakit wala akong ayuda? Ang akin lang, kaya ako nagreklamo, makasuhan, yung mga dapat makasuhan para di na maparisan. Tama ka dyan, Mel. Ayaw ko naman nung nagawa ako ng ngawa, pero wala naman akong gawa. You're right. Tama po yun. Alam po ninyo, yung kaibigan ko, hindi naman niya kailangan po yung 1,000 pesos or 2,000 pesos. Pero, you know what? Kung hindi ko kukunin ito, mapupunta sa corrupt Kanya, akala niya hindi siya pipila. Kasi
Meron ng ano eh, may tawag na eh. May tawag sa ano sa kanyang cellphone eh. There was already a notice. That is why, ang sabi niya, baka okay ito. So, okay lang naman ho. Ang problema ho, nung nandun na siya, hindi na siya makapanag. Bakit? Eh, kahaba-haba po ang pila eh. And she was only going to get 2,000. Panginoon ko po. Pero ayaw talaga niya na mapunta sa korap ang kanyang kapirahan. Kanya, parang si Mel eh. Ngawa ka ng ngawa, wala ka namang gagawin. Eh, hindi po maganda yan. Dapat to, pagkaisahan natin kung merong irregularity or anomaly sa pamimigay ng ayuda sa inyong mga respective places, act and move fast. O, mga kaibigan, wag nating pabayaan na mangibabaw muli ang mga masasamang gawain ng mga korap na inukonsulti ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mukhang gano'n na nga po eh. Ha? Nangungunsinti itong mamang ito eh. Angelica Paz. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. At Miss Universe, Ma'am, God bless, more power at keep safe po sa inyong lahat sa BSCC family. O, ayan, abangan ho ninyo. Naghahang na naman po yung ating signal. Joselito Partoza, watching from Ireland. How's my signal there? Ha, Joselito? Maganda ba ang signal? Hindi ba naghahang? Okay. Angelica Paz, okay naman po. Reception nyo from here. Makati po. Ayan, Makati. Maganda daw po ang internet dyan sa Makati. Lita Rial, rinig na rinig po. Ayan. Thank you very much, Lita. Charlie Fry. Panahon na para maging matapang para sa bayan tatabin. Okay? Tama na ang maraming salita. Kumilos na tayo bago maubos ang ating pamilya. Huwag na tayong maglokohan. The nation is in shambles. We cannot just watch. O ito, mga kaibigan, para bigyan kayo ng idea kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. Dito nyo makikita ang tapang, bagsik, ang mga inchik. Mga inchik, mga kaibigan. Sabi nila, malis na yung karamihan sa mga barko, warship. Di ba, inireklamo natin, diplomatic protest, ng ngawa-ngawa, sila DND Secretary Lorenzana, si Subihana, and so many others, except the President. Maliban po sa Pangulo. Sumunod naman po mga insect. At akala mo, tuwag-tuwa na mga Pinoy, tuwag-tuwa na ho tayo. Panlalansi pala ho eh. Alam po ba ninyo kung bakit? Nilista ko yung mga barko nila na nandyan pa po sa EEZ po natin. Exclusive Economic Zone. Lumipat lamang po at nagtago. Hindi naman nagtago eh. Napunta lamang po sila sa ibang mga isla para hindi sila makita. Anak ng pating talaga. Ito Chinese ships. Ito po yung mangingisda siguro ito. Okay? 136. Antakin mo yung malalaking barko ito na pangisda. 136 nandyan po sa Burgos Reef. Okay? 136. Siyam na barkong pangisda pa rin na mga inchik ang nandyan sa Julian, Philippines. Hindi pa umalis. Nandyan po. Pinalis na. Ayaw pa umalis. 65 sa Chigua Reef. 6 sa Panganiban Reef. 4 sa Pag-asa Reef. 1 Likas Island. 5 Kota Island. At 11 Ayungin Shoal. Lahat ng mga isla natin dyan sa West Philippine Sea, may barkong nakatanod ang mga inchek. Ganyan po kalupit ang mga inchek na komunista Ayan, nandyan po sila sa pag-aari natin, sa teritoryo po natin, dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang mga mangingisda nila. Mantakin po ninyo. Kadami-dami 136, 9, 65, 6, 4, 1, 5, 11. Hindi ko na mabilang mga kapitbahay, mga kababayan.
How about military warship po, mga kaibigan? Ito, pakinggan po ninyo para at least magka-idea po kayo anong ginagawa ng mga inchik dito at bakit wala hong masabi ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit po 528 professors of universities and colleges nagkaisa na ho, natawagan ng pansin ang China, palabasin na ninyo, iuwi na ninyo ang inyong mga barkong pandigma away from the Philippines. 528 professors from different universities and colleges. Ito, mga kaibigan, mga babayan, military, 2 missile boats sa Panganiban Reef. 2 missile, ito yung humabol kina Shara Sebrano from ABS-CBN. Isang warship sa Kagitingan Reef. Grabe talaga, no? Isang Navy tugboat sa Zamora Reef. 2 Chinese Coast Guard vessels sa Pag-asa. At 2 PLA Navy ships, 3 Coast Guard, 10 militia vessels sa Panatag Shoal. Ito ho, military vessels. Military pagdigma ng bansang China ho, nasa EEZ ng Republika ng Pilipinas. Ayop talaga ho, mga kaibigan. Okupado na ho ng mga Chinese ang ating West Philippine Sea. And yet, our President is silent. Ang sabi po ni Mr. Roque, huwag ninyong sisihin ang Pangulo. Kasi ang kanyang foreign policy, pribado yan, private. Ayop naman ito. Kailan pa naging pribado ang foreign affairs? Kailan pa naging pribado ang national security, Mr. Roque, sir? Grabe naman ito. Inaagaw na po ang ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Wala pang kibo ang ating Pangulo. Mabuti pa yung mga profesor at pagkaraniwang mamamayan na nanonood po sa Your Honor Please, nagpaparehistro na sila para ipagtanggol ang ating soberanidad. Ang ating Pangulo, nasaan? Charlie, ano bang pinahahanda mo na ba? Nasaan ang Pangulo natin? Hindi, nag-golf. Nagmamotor. Ayun, yan pala ang ating Pangulo. Alam niya talaga ho, mga kaibigan. So, imagine ho, all these warships and fishing boats, hindi po yung bangka. Hindi po yung bangka katulad po na yung mga lampitaw natin. Hindi po. Malalaking barko ito, pang-isda. Tunelada ho ang kanilang everyday yung nahuhuling isda sa ating karagatan. Kung ipagpalagay na 200 tons, mga kaibigan, ang nahuhuli ng isda, kasi malalaking barko yung mga ito eh. Yan ang dinadala nila kung saan-saan. At pinadadala rin po sa Pilipinas yung mga nahuli nila. Pero smuggled fish. Mamaya pag-usapan mo natin yung smuggled fish. Part of the tongpats ng Department of Agriculture sapagkat ang Bureau of Aquatic Resources and Fisheries and Aquatic Resources ay sangay na ahensya ng Department of Agriculture. Titignan po natin, sisilipin po natin, paano nagkaroon ng tongpats po dyan. Okay? Para maintindihan natin, katulad ngayon, naintindihan natin ang laman ng West Philippine Sea ngayon, mga barkong pandigma at mga fishing boats ng komunistang inchik ho. Anak ng pating talaga ho. Paano ngayon tayo ito? The President, walang kibo. In silence daw ho, in silence. Sabi ni Mr. Roque ho, mga kaibigan, let us allow him to do it in a private manner. Wow! Private manner. Sinong kausap niya? Mr. Roque, sir. In a private manner? Sinong kausap ng Pangulo? Si Xi Jinping. Maniwala ka bang? Pagbibigyan ni Xi Jinping kung ano man ang
hihingin ni Pangulong Duterte. Pagkatapos private, anak ng pating naman to. Oo. Sabi ho niya, let us allow him to do it in private manner because the president's diplomatic initiatives and action should not be announced to the public. Oh my God! Hindi raw dapat malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa o gagawin ng Pangulo samantalang nasa loob na ng Pilipinas ang mga in-check, mga komunistang in-check. Private pa ang Pangulong Duterte. Baka talagang wala na ho siyang magawa sapagkat ipinamigay na po niya ang bansang Pilipinas. Mahirap naman po natin sabihin, ipinagbili po niya ang Pilipinas sa mga Tsekwa. Di ba? Baka ipinamigay. Oh, but this is treason, ho, mga kaibigan. Treason. Oh, pagwawalang bahala sa kanyang tungkulin, no? He is the President of the Republic of the Philippines. Pero ganito ang ginagawa ho niya. Lulutasin daw po niya ang problema in private. Bakit ho? Naibenta po ba niya ang ating bansang Pilipinas? Kaya kinakailangan mababawiin po niya in private din? Alam niyang buhay na ito, mga kaibigan. Real sort. Okay. Watching from Dasma, Cavite. Ayan. Dasmariñas, Cavite. Okay? Wala audio. Okay. Yo Chow Lim. May bagyo siguro sa Pasig. Bakit? Anong meron sa Pasig? Walang bagyo dyan, ha? Ako ay Bulakenyo, sabi ni Charlie Fry. Pero ang bansa ko ay ang Pilipinas. Hindi ang Bulacan. At hindi lahat ng Bulakenyo ay matino tulad ng hindi lahat ng taga Davao ay magaling. Kung palaging ganito ang mindset natin, kailanman ay hindi tayo magkakaisa bilang isang bansa. Stop being regionalistic. Your loyalty should be to your country, hindi sa kaprobinsya mo lang. We are all Filipinos and this is the only country we got. Walang ibang tunay na magmamalasakit dito, kundi tayo rin. Alright. Alam niyo mga kababayan, malakas po ang paniniwala ko na ang mga Pilipino sa ginagawa ng mga tarantadong inchik na itong komunista, magkakaisa po tayo. Hayanin niyo ang Pangulo muna. Hayanin niyo siya. Hayanin niyo kumampi na po siya sa mga inchik na yan. Pero tayo mga Pilipino, ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. We can do this. Meron pong mga diplomatic measures na pwedeng gawin ng ating bansa. Ginagawa naman. Meron pong mga rekomendasyon na former Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Corpus, mga kababayan. And it's very meaningful. Napakaganda ho ang mga suggestions po nila. Magagawa ho natin yan without the President. Kung ayaw niya talaga. Kasi nakipagkasundo na po eh. Sa tingin ko, nakipagkasundo na po ang Pangulo. Hindi ko alam kung magkano ang dahilan. Pero I'm pretty sure gagawin po niya ang solusyon ng problema ho natin sa WPS in private. Anong klaseng Pangulo yan? Oh? Lalong-lalo na, anong klaseng spokesperson yan? Napapaniwala po niya ang taong bayan na pwedeng gawin ito in private. Ano ito? Pag-aari ng Pangulo ang bansang Pilipinas. Ay, nako na. Putol-putol audio mo, sir. Sabi ni Hugh Chow Lim. Ang totoo niyan, hindi na naman ako gumagalaw ho dito. Nakahang na naman. Ayan. Gumagalaw na naman ako. Mukhang bigyan nga ninyo ako ng oxygen. Bigyan ninyo ako oxygen para tuloy-tuloy. Nagahang na naman. Kaganda naman pala ng itinire. Okay. Lita Real, sobrang nakapagtataka po. Bakit hinayaan ng Pangulo ang mga barkong yan
That is why I enumerated ho, mga kaibigan, yung mga barko na nandyan pa po sa ating mga isla. We thought all the while na lahat ng mga barko na nanggaling sa Julian Felipe ay nakabalik na sa bansang China. Yung pala ho, lumipat lang po sa mga kalapit na mga isla. Tingnan ninyo, panlalansi ho ito, di ba? Natutuwa pang Pangulo sapagkat binababoy tayo ng mga kaibigan niyang in-check na komunista. Woo! Jose Ramos Tabifranca. Good evening, Sir Ben. Your Honor, please. Dapat pa ba pahirapan muna nila ang mga kawawa sa pabalik-balik sa pila? Pagkatapos wala naman po makuha. Tapos kung panahon ng eleksyon, magbabahay-bahay sila para lang makuha ang boto mo. Yung iba, makipagbeso-beso kahit ikaw ay marungis. Ano ba yan, sir? Pakitang glass lang ang kapal naman ng nagtatanong lang, sir. Ang kakapal naman, nagtatanong lang, sir. Pakitang gilas. Kasi walang ay. Pakitang gilas. Ay nako talaga, mabuti na lamang meron akong kasama dire. Na matalas pa kay Ben Paipon. Nako talaga. Tulfo at Freddy Aguilar, babanat lang din kayo. Take a clear side. Isagad ninyo yan. Isagad nyo na. Bring your balls with you. Do they have? Si Simon Tulfo naman ang tinutukoy ni Charlie dito. Hindi naman yung si Rafi, ano? Ito Simon. I think gamit na gamit niya yung balls niya. Gusto na nga niyang maging province of China tayo tapos private dealing pa. Yan ang sinasabi ko po eh. Sabi ni Charlie, gusto niyang gawin. You know, the president has proposed at one time of his speech, mabuti pa gawin ng probinsya at ang bansang Pilipinas ng China. Can you imagine the President of the Republic of the Philippines telling us, Filipinos, na pwede nang gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Anak ng pating na buntis talaga. Pero itong Simon Tulfo, baka talagang hindi na pwedeng pakinabangan yung balls niya, Padre. Huwag ka na kasi magtaka. Galing na sa China yan eh. Baka sobra-sobra nang natanggap ko yan. Nagbalik sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung anong gagawin dito. Anong pinagagawa ng Pangulong Duterte sa kanya. Si Freddy Aguilar, hindi ko naman alam kung ito po talagang hangang-hanga po ako sa kanya noong araw. Panahon ng diktaduryo, talaga naman pong napakagaling ito si Freddy Aguilar. And I was in Europe din. Alam po ba ninyo mga kaibigan, nasa public transportation ako. Meron din po silang, di ba yung mga jeep, ganon din po sa Amsterdam nung araw eh. May mga public conveyances. Meron din po silang type-in music. Di ba? Abay, nakasakay ako dyan, mga kaibigan, papunta ako sa school namin. Alam niya, anak ang pinatutugtog mga kaibigan. Tuwa ako, Kung tumitingin ako, hinahanap ko yung speaker, Freddy Aguilar was on the air. Really? Sabi ko, talaga naman. So, inspiration po para sa akin yan. Hanggang ngayon naman po, malakas pa rin po ang paggalang ko sa kanya. Pero itong sinasabi ni paring Charlie na ngayon, hindi na po yata maganda. Kung nawawala na po ang pagka-nationalism, patriotism, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. When you allow your country to be kukunin na lang ng ganon, hindi po naman po pwede yun. Tandaan ninyo, pinaglaban na po ng ating mga tatay, mga lolo, mga lola, ang ating bansa. You know,
How many revolutions have we undergone? And all because of our grandfathers, nagtagumpay po tayo. We have freedom today. Meron tayong demokrasya po ngayon. Paano natin mababaliwala ngayon ang pinagsikapan po ng ating mga ninuno? Gusto po ba ninyong isuko na po natin ang ating kalayaan sa mga komunistang in-check na yan? Ha? Na paborito ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ha? Gusto ba ninyo isuko na po natin? Magpalista ho kayo, magparehistro ho kayo mga kaibigan. Your Honor, please welcomes people who have patriotism in their hearts. We must defend our country, our sovereignty against the aggressiveness of Chinese communists. Kailangan nun natin ipagtanggol po ito. Good evening po, Kuya Ben, sabi ni Ma'am Mercy Ong. And Madam Lynn, God be with you always. Alash ko, Shala. Oh, good evening po, Tay Ben. Good evening. Jose Ramos Tabifranca. Good evening, Sir Ben. Stay safe, take care, and more power to your program. God bless. Okay? Sino ito? Kero P. Alibangbang. This is not the name, pero binasa na rin natin. Sir Ben, marami pong salamat sa patuloy ninyo kaming tinutulungan sa mga ola. Naway makamit po namin ang hustisya at maipasara na po ang mga lending apps na yan. Okay? Napag-usapan po namin ito kaninang alas 3 sa ating Radyo Pilipino ho. Okay? Guest po natin, walang iba kundi ang hepe ng anti-cyber crime ng NBI, si Chief Vic Lorenzo. Ayan. At ipinangako po niya, nung tayo ho, magre-reklamo talaga, formally make a complaint against these apps, against, these firms. Yung mga nananakot ho, nagpapahiya. Cyber libel ho yan eh. Criminal offense yan. Hanggang 12 taon sila mabubulok sa kulungan. Ho? Kailangan lamang ho, may formal complaint with the NBI so that meron silang tutugisin. Kasi ho ngayon, marami naman po, may mga apps, meron din po mga lending firms, online firms, na medyo hindi naman po garapal. Okay? Kaya, medyo legit ang kanilang mga operations. Pero, mas marami po ang mga online loan sharks na namamayagpag po ngayon. Natutuwa ako sapagkat ang report to sa atin, yung latest report, mukhang dumadalang po ang mga nananakot, nang hihiya sa mga dati talamak kung magpahiya. Mukhang tinatamaan po sila ng mga broadcasts po natin at pag-iingay din po ng mga biktima. Ganyan nga po ang dapat po natin gawin. Mag-file po tayo sa NBI Cybercrime Office ng formal complaint against these online operators and their collectors. Sapagkat meron silang ginagawang hindi tama, labag sa batas. If there is no formal complaint, baka hindi po ma-aksyonan ng buong-buo ng NBI. That is why I asked Chief Lorenzo kanina, pwede ba tayong tulungan kung sakaling mag-formal complaint tayo sa kanyang tanggapan at ang pangako naman niya, we will all do the best we can to help the victims. Ayan. Mr. Perry Bordalio, ho, sir, palagay ko alam na po ninyo ang dapat gawin mo dito. Mag-file na tayo ng formal complaint with the National Bureau of Investigation and let us see and monitor kung ano ang mangyayari sa gagawin natin pagrereklamo sa National Bureau of Investigation. Pwede rin po tayo magreklamo sa Bangko Sentral. Ganon din sa anti-privacy law.
Ganon din po sa DTI ho, mga kaibigan. There are different agencies in the government na may sakop po nito. Kaya lang, the Philippine National Police, pwede rin po, meron silang anti-cybercrime office din po sa Philippine National Police. Pwede rin po tayo magreklamo. But there has to be a formal complaint para merong basehan ng paggalaw ng ahensyang iyan. I-monitor na natin ngayon yan. Kinakailangan nakamonitor ang media po dyan. Tuloy-tuloy dapat po ito. Otherwise, we do not see a light at the end of the tunnel pagka walang formal complaint. Okay? Mel Rodelio Militante, ulat panahon. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang nananalanta ang bagyong Bising sa ilang probinsya ng ating bansa na may lakas na 245 kilometers per hour pa northwest bound ng ating bansa na may lakas na 245 kilometers per hour. Northwestward. So that is the Pag-asa news on the weather. Sa kabilang panig naman ng ating bansa, kasalukuyang nakapasok na din sa PAR ang bagyong Xi Jinping at kasalukuyang nanalanta sa West Philippine Sea na may lakas na 200 daang barko. Sabi ko na nga ba, hinahanap ko yung punchline po ni Mel doon sa una, nandito po sa kabila. Sabi ko na nga ba I was expecting sa bombshell kay Mel. Ayan ang bagyo, ayan ang weather report sa West Philippine Sea ho. Kasalukuyang nananalasa si Xi Jinping. Yan ang pangalan ng bagyo. Nakaibigan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kasundo po niya sa pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Wow, talaga naman. The situation right now will clearly expose kung sino ang may bayag at wala. Kay Montulfo, gamit na yung bayag niya. Yung balls niya. Walang niya talaga, padre. Hindi ko lang alam kay Freddy Aguilar. Baka hindi pa masyado. At may pag-asa pang magbago naman. So, pakiusapan mo natin si Freddy Aguilar na gumawa ng mga awitin na nagagaya po dun sa kinumpose ni Charlie Fry para dito sa ating sa ating pakikipaglaban po para sa ating teritoryo, sa ating sovereignty. Kung ikaw ay isang sikat na personalidad sa politika or sa showbiz man at may matatag na pamumuhay, maayos na tahanan, sapat na ipon at kakayahan, marahil ay deserve mo na naman lahat ng iyan dahil ikaw ay nagsikap upang makamit lahat ng meron ka sa buhay. Pero kaibigan, huwag mong kalilimutan na ikaw ay meron pa ring responsibilidad sa iyong bansa at mga kababayan bilang isang Pilipino, alalahanin mong nakarating ka sa iyong kinalalagyan ngayon dahil sa suporta sa iyo ng iyong mga taga-hanga. And they are Filipinos. Don't just sit on your laurels and do nothing. Use your power and achievement to make a big difference. Don't play safe just to protect yourself and the worldly things you've got. Be a responsible citizen of this country. Kung sa tingin mo ay okay pa rin ang sitwasyon ng ating bansa sa panahon ngayon, lumabo na yata ang iyong paningin, kaibigan. There are people dying and it's time to lend a hand to life, to give life. Let us to lend a hand to life, the greatest gift of all. We cannot go on pretending day by day that someone somewhere soon make a change. Michael Jackson, si Lionel Richie, yun ang mga kanta po nito, mga sikat na mga awit. Okay? Angel Jimenez.
Si Tata Ben, naka-freeze na naman. Angel Jimenez. Yan. Angel Jimenez Banikid. Good evening po, sir. Salamat po sa patuloy na pagtulong po sa amin mga biktima ng OLP, sir. My honor to be of service to the OLA victims. Wag po kayong mag-aalala. Kami po ay committed na po sa pagtulong sa inyo. We will do this as a public service ng Broad Streamcast Communicators at ng Your Honor Peace. Real Zork or Cruz. Hala, naglo-loading po. Oo nga, kita mo, naka-frozen na naman si Tata Ben. Ay, umpisahan na ninyo, kumuha kayo ng kutsara. Frozen delights na ito. Ayan, nagalaw na naman po si Tata Ben, pero mayat maya nawawala. Kanya, hindi bali, okay lang ho. Jose Ramos Tabifranca. Sir Ben, ano ba ang ating kalagayan sa kasalukuyan? May pag-asa pa po ba ang Pilipinas na makaahon at maiangat ang ating ekonomiya? Kasi po sir, kung tuloy-tuloy po ito, ang kawawa ang huling henerasyon, tayo pauwi na, sila ang babalikat. Nagtatanong lang po sir, sa huli. Babalikat sa huli. Nagtatanong lang po, sir. Ang mahirapan po dito, yung susunod na henerasyon. Mabuti po tayo mga kaibigan, mga kababayan. Ang mga ninuno po natin, yung mga nauna, mga tatay natin, mga lolo natin, yan po ang nagbuwis ng kanilang mga buhay. Talagang ibinigay po ang kanilang buhay para tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Whether it was during the Spanish Revolution, American, Japanese Revolution, our forefathers did it for us para magkaroon po tayo ng laya, magkaroon po tayo ng demokrasya. Diba? Pa natin ito Utang natin sa ating mga tatay, mga lolo at lola. Utang mo natin sa kanila. Bakit natin pababayaan na makawala ito? We have a next generation. Ito na po yung mga anak naman natin. Mga apo natin, mga kaibigan. Mga kababayan ko po. Would you like your apo sa tuhod, na magdanas sa ilalim ng kapangyarihan ng komunistang incheck? Gusto nyo? Gusto po ba ninyo? Kung ayaw ninyo tutulan natin itong ginagawa nila. Kung ayaw ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, na tulungan tayo. Tulungan natin ang ating sarili. We owe it to the new generation, yung susunod na salin lahi. At ito po yung walang iba, kundi mga anak at mga apo natin. Sino po bang susunod na henerasyon? Sino bang iiwanan natin dito? Sabi nga ni Tabifranca, Mr. Tabifranca from Marikina, payawan na tayo I'm already ready to face my Creator. Handa na ako. Pero for heaven's sake, iwanan natin ang ating bayan sa mabuting kamay. Hindi pa po tapos ang laban. We had revolutions and we succeeded in these revolutions until magkaroon po tayo ng EDSA Revolution. Pero alam ninyo, kaiba-iba ang utak ng mga Pilipino. Kaiba-iba talaga. Merong nagsasamantalan, meron nagiging maka-Pilipino, meron po. Nako talaga naman mga kaibigan. But that's okay. Nandiyan na yun Ngayon, may choice po tayo to unite as Filipinos against Chinese aggressiveness, mga kaibigan. Iisa lamang po ang kalaban natin dito. O dalawa. Chinese communist aggressiveness
at Pangulong Duterte na kanila na yan eh. Sa kanila na yan eh. Si Pangulong Duterte, hindi na atin ito. Hindi naman kumikibo eh. Kung kumibuho at ipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating soberanidad, saan pala tayo sa kanya? Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, hindi kumikibo. And he's doing this in private. Can you imagine that? In private? National security na po. Teritoryo na po natin ang nakasalalay. Dito mga kaibigan. He's doing it in private. Ano ito? Girlfriend? Na hindi po pwedeng isa publiko? Ano ito? Mr. Roque, sir. You do not know what you're saying. Patawarin sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Perfecto Bordalio watching. Perry, I have said what I want to tell you. I hope you have monitored it. Umpisa na natin at tapusin na natin ito. Masama ang loob ko, Tata Ben, sabi ni Charlie Fry, sa mga kapwa kong musikero na bagamat hindi na rin masaya sa mga nangyayari, ay ayaw pa rin magsalita. Ayaw pa rin magsalita sa takot na mawala lahat ng biyaya nila. Ang potek, ako nga naghihirap na rin, pero may bayag pa rin akong lumaban. Alam po ninyo, a matter of choice lang naman ho ito. Whether you would want to sacrifice for the next generation, o ipaubaya mo na lang. Pabayaan mo na yung mga apo mo na harapin ang kanilang mga problema din. Sana buhay ka pa. Paglaki ng mga apo mo at makita mong naghihirap sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Xi Jinping, komunistang in-check, na inuutusan si Rodrigo Roa Duterte. At magsalita yung apo mo. Bakit ganito ang iniwanan yung buhay sa amin? Bakit hindi nyo kami pinagtanggol? Bakit hindi nyo pinaglaban ang aming kalayaan? Gusto ba ninyo makarinig ng ganyan? Inagpis ng inyong mga anak at mga apo. Mga kababayan, hindi na po pangkaraniwang laban ho ito. Inukuha na nila ang ating mga teritoryo. They are already occupied our territories in the West Philippine Sea. Sa bilang ng mga barko na nandyan wala na hong pag-asa na aalis pa ang mga yan. Baliban na lamang po kung mag-alburuto tayo. And probably this is what they are waiting. Wag tayong matakot mga kaibigan. Wag tayong matakot. This is our place. This is our territory. Dapat ipaglaban natin. Okay? Jose Ramos Tabifranca, Sir Ben, kumilos ka na para hindi pa huli. Susuporta po kami. Magsabi ka lang, sanay kami dyan. Ayan. Eto na mga kababayan ko. Mr. Tabifranca. Hindi dapat ako ang... sa bagay, nadidinig na po ninyo ako dito. Pinangungunahan ko na ito. Ang gusto ko lang mangyari sana, that we should have a real big organization that will harness all our potentials, all our efforts. Pagtugma-tugmain po ang mga aspirasyon natin at ipaglaban po natin ang ating soberanidad. Somebody, dapat merong tumayo na leader mo natin. At para tayo ay sumunod at gumawa ng tama para sa ating inang bayan. Tatabihin lahat ng ating bayani, isa-isahin mo. Wala pong umabot ng 40 years old. Mga bata pero may paninindigan. Asan na ang mga ganitong Pilipino ngayon? Ayun, namamatay sa COVID, pare. Namamatay na ho sa COVID.
Na ho yung mga biktima ho ng COVID ngayon. All over the world. 40 years down, 45 years below. Ito mga biktima ng COVID ho ngayon. Perfecto T. Bordalio, shout out to Mr. Tabi Franca from Perfecto. Tabi Franca Bordalio of Nampicuan, Nueva Ecija. Tabi Franca Clan. O, baka magkamag-anak kayo. Ha? Joe, baka magkamag-anak kayo ni Perry T. Bordalio. Yung kanyang P, Tabi Franca ng Nueva Ecija. O, ano? Sumagot ka at para magkakilala na kayo. Magkita naman kayo. Ha? Pareho tayong lumaban. Okay? Areglado. Okay. Ay, nako, 25 minutes makalipas po ang alas 9 ng gabi. Bilis-bilis ng oras po natin, ano? Angel Panuda, hello, Kuya Ben. Good evening. Riel Sort, nag-freeze na naman si Tata Ben. Alam mo, masarap pa ito nga eh. Nag-freeze, frozen delight si Tata Ben. Kuha kayo ng kutsara. Sandok na ho kayo. Ha? Parang ituring na lamang ninyong ice cream si Tata Ben pagka nag-freeze. Okay? Kailangan ko pa bang maging mangingisda para maunawaan ang paghihirap nila? Ito ang katanungan ni Charlie Fry. Hindi pa ba sapat na ako ay Pilipino para maramdaman ko ang kanilang paghihirap? Kami po sa probinsya ho noon, magsasaka po ang aking tatay sa maghapon. Magsasaka po. Sa gabi, mangingisda po kami sa laot. Problema lang po sa akin, pagkasakay ko ng bangka ho, pagsakay ko ng, may coleman nyo yun, may coleman eh. Medyo okay pa ho ako pagka papunta pa lamang sa laot. Pero pagdating na doon sa panghuhuli na ng isda, ayun ho, tulog na ho ako. Bakit? Hilong-hilo na. Sabi ng tatay ko, sumasama ka pa kasi. Damuhang batay rin. Ay talaga hilong-hilo po ako sa sasakyan. Pero nag-e-enjoy po ako. Pero alam ko po ang hirap ng buhay ng mangingisda at ng magsasaka po. Because I've been there. Damang-dama ko po eh. Pero sabi nga ni Charlie ho, hindi na natin kailangan pagdanasin po ito eh. Karamihan po sa atin naghihirap din eh. Maaaring hindi po sila sa larangan ng pagsasaka, pangingisda. Marami pong mga uri ng okupasyon dito sa Pilipinas, sa ating bansa, na ang bigay na sweldo o kapirahan, kapiranggot po lamang. Etong napakahirap po sa atin. Kung wala kang kabig sa itaas, wala kang opportunity na yumaman. Only the rich help the rich. Sila mismo nagtutulungan sapagkat kurakot sila eh. Tayo pong mga mahirap, kung minsan, nag-aaway pa po tayo sa konting barya. Sana ho, pag-isipan mo natin mabuti. Dapat po tayo mga mahirap. Alam na po natin kung bakit tayo naghihirap. Sino nagpapahirap po sa atin? Bakit ganito ang buhay po natin? Dapat alam na po natin sa kaibuturan ng ating puso. Baguhin na po natin ang sistema ng ating gobyerno at mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ngayon. Lalong-lalo na sa 2022. Okay? Los Unidos Juventayos, good evening po, Kaben. Ayan. Malu Fernando, good evening po, Tata Ben. We are still watching po. God bless. Salamat naman. Okay? Alright ho. Mga kaibigan, we have one na biktima po ng loan sharks. Hola ho. Mga kaibigan, nasa linya po natin si Madam Marie. Okay? Alright. Marie, magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Kumusta po kayo ngayon?
Kalalabas lang po from quarantine facilities dahil po nag-positive sa COVID. Na-positive ka ba? Opo. Uy, Diyos ko po. Kumusta ang pamilya? Ang nahawa ko lang po is yung mother ko ngayon po nasa facility siya. May symptoms pa rin po pero pinagdadasal po na umokay na siya. Pero Okay. yung anak ko po tsaka yung mga kapatid ko, negative po. Ay, beautiful. Salamat po sa Diyos. Taga saan ka, Oo. Marie? Taga Dasmariñas, Cavite po. Dasmariñas, Cavite. Ilang taong ka na? 33 po. Batang-bata ka pa, ano? Malayo pang Oo. mararating mo. Ha? Malayo ang mararating mo. Lalo-lalo na kung maglalayas ka. Sana nga po. Single mother po ko, Tata Ben. Single mother. Bakit naman nag-single-single ka pa dyan? Dapat double-double. Binalik ko po sa nanay niya yung tatay ng asawa ko. Ganun ba? Hindi ba mapakinabangan? Anyway. Hindi po eh. Patay tayo dyan. Anong trabaho, Marie? Factory worker po ako sa isang private sector dito sa Dasma. Cavite po. And still factory worker? Yes po. Actually po kasi graduate naman po ako ng college pero mas pinili ko po yung kasi po maraming benefits na nagbibigay si company. Beautiful. Anyway, Marie, paano ka naman nasama dito? Ano po kasi siya, one time po nag-pop up siya sa advertise sa FB. Tapos tinry ko po. Noong una okay po kasi nakabayad po ako. Tapos after po nun, hindi ko na namalayan na napadami na po pala ako ng install ng Ola. Tapos po, 2 to 3 nakapag-bayad po ako. Pagdating po nung last, hindi na ako nakapag-bayad kasi po naalangan na po. Tapos po, yung penalty nila, hindi ko na po kinaya. Di noong una, okay lang po, hindi ko po pinapansin yung mga text-text nila. Pero ang nakakatakot po, yung bigla po sila ng harass na pagdadalhan ko ng kabaong yung pamilya mo para napaglamayan ka, lang makabayad ka sa utang. Tapos po meron pang time na papapatay kita sa DBS, ipopost yung mukha mo sa FB. Tapos po may isa pa pong senaryo na may hitman ako, papahitman kita, pabubutasan kita, bubutasan ko yung ulo mo. Nako, Nung time pong yun, papasok po sana ako sa work kasi panggabi po. Nung na-receive ko po yun, talaga pong nanginig po ako sa takot. Tinawagan ko po yung friend ng kapatid ko na nag-work sa CSWD na may kaibigan sa PNP dito sa DASMA. Sabi niya, punta ka dito, humingi ka muna ng tulong. Before po yan, in-advise ko na po yung supervisor ko na, sir, hindi po ako makapasok kasi nasa bingit po na kamatayan yung life ko. May kailangan po akong asikasuhin. Kasi first time ko lang po makareceive ng ganun. Grabe na. Na panghaharas nila. Opo. Di pumunta po ako sa PNP dito sa DASMA. Ang sabi naman po nila, wala po kaming available na cybercrime unit dito. Nasa Region 4A Calamba pa po. Di nang time po yun, nag-coordinate naman po ako kay Cybercrime Calamba. Kaya lang po, siya pong ECQ na po nung time na yun, hindi na po ako nakapunta. Hindi ka na nakapag-personal doon. Hindi na po, kasi nung time na yun talagang inaasikaso ko na po lahat, nakahanda na lahat ng evidence ko. Kasi tawag po silang tawag, ang ginawa ko po, binlock ko po lahat ng unregistered number. Tapos, text pa rin po sila ng text. Meron pa pong isang Ola, sabi niya po, magbayad ka ng 900, i-close ko account mo. Hindi ako naman po, sige, para matapos, nagbayad po ko 900. Okay, tumipas lang po ng 3 araw, ito na naman sila, magbayad ka ng ganito, kulang yung binayad mo kasi ganyan. Ngayon ko, paano yun? Sabi mo po, pagbayad lang ako ng ganito, may resibo ako from Gcash, i-close yun yung account ko. Hindi ko na po ulit sila pinansin. Tapos ayun nga po, last 14 days nung nasa work po ko, na-diagnose na po na positive ako kasi nag-mandatory antigen test po kami sa work. Ayun, doon na po nag-start na tawag sila ng tawag. Hindi ko na nga po naasikaso lahat kasi sabi po ni Sir Terry, lahat ng evidence ipunin. Ipunin. Tapos kung hindi po maano, ipa-notary ko, ipapadala nga po sa inyo siya kay Sir sa PNP. Every nung natagang depressed po kung hindi po ako makatulog ng ayos. Sinisip ko baka mamaya
may motor na pupunta sa amin, papatayin kami lahat. Oo nga. Tapos po yung mga siyahin ko pong nasa ibang lugar, nagugulat na lang ako, uy, ano to anak, bakit may nagte-text sa akin ganito? Sabi ko, wag po, wala po yan, nahack po yung cellphone ko. Yan lang Nahack. po yung nire-reason ko. Po. Ah, Pati po yung katrabaho ko, nagugulat ako. May tumatawag sa akin ganito. Te, pag yun na lang po pansinin niya, nahack po yung number ko, pati po FB ko, dini-activate ko na para po sa kapakanan namin. Ang isa lang po kasi kinakatakot ko, pinakita po nila yung picture ng anak ko. Ha? Kaya po sa'yo talaga, iyak tawa po ko. Pinakita yung picture ng anak mo? Opo, yung nag-send sila sa akin sa cellphone, di sa messenger po, pinakita po nila picture ng anak ko. Ang ginawa Oh ko my po, goodness. sa sobrang takot ko, nabura ko po siya, hindi ko na itabi. Kasi nanginginig na po ko sa takot na yung anak ko naman ang Ilang taon na? Ilang taon yung anak mo? 8 years old Oh my po. goodness. Iisa lang yung anak mo? Opo, babae pa po siya. Nako, Diyos Kaya ko nga po. po, sabi ko po sa anak ko, huwag kang lalabas ng bahay hanggang gate ka na. Nako, di nakulong. Huwag lalabas ka. Opo. Oh my Kaya goodness. nga po, natatakot nga po ko. Yung mother ko rin po kasi, yung mother ko po minsan lumalabas din po, pupunta sa mga kaibigan niya. Tapos yung kapatid ko po nag-work sa munisipyo, sa vet office po. Nakatakot ko rin po kasi, nakamotor. Baka mamaya sabihin nila na ganito, Ah, yung banta po nila. alright. Hindi po talaga ako makatulog ng ayos. Nako, ngayon, medyo mabuti-buti na ang pakiramdam mo. Opo, okay naman na po ako kasi intend ko na lang po ulit na first swab test. Hopefully negative na po siya kasi nakalabas na ako. Alright, ganito ha. Marie, kailangan ihanda mo mga ebidensya mo at kung hindi ka pa nakapag-file ng formal complaint with any government agency laban sa mga ito, edi subukan naman natin ang National Bureau of Investigation. I think the NBI will be able to help us very much in this fight against this OLA, no? Sa tingin ko, ang NBI ang makakatulong ng malaki sapagkat anti-cyber crime yung division nila eh. I think there's so much crime sa ginagawa nito mga collector at mga operator ng OLA. Nandyan ho yung krimen. Okay? So, pag-usapan ninyo ni Perry kung ano ang mabuting gawin, lalong-lalo na sa panahon na ito. Marie, siguro mag-message ka sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo na nadamay sa problemang ito. I'm sure na hindi nila maintindihan kung bakit sila nadadamay dito. Kausapin mo sila. Opo. Kausapin mo sila. Opo, may time pa nga po talagang sermon to the max po ko sa nanay ko kasi yung kaibigan ko po, nadamay talaga siya kasi pinadadalhan din po siya ng death threat. So, nung umuwi po siya dito sa amin, talagang iyak po ako ng iyak dahil di ko po ma-open up sa kanila. Sabi ng nanay ko, nak, may problema ka, ayaw mo magsabi. Dapat sinasabi mo, tutulungan ka namin. One of my cousin din po nagtatrabaho sa UNTV, sabi niya, i-settle natin yan, pero magpakita sila. Face to face tayo. Yung sabi niya. Ayaw nga magpakita mga loko. Ayaw nga nila sa barangay. Pero nananakot sila sa barangay. Ayaw naman nila pumunta sa barangay. Illegal kasi sila eh. Nga rin po pala nila ng email sa akin na this is the, nung law firm po yun, tapos legal department ganito. Pupunta kami ng barangay ganito. Hintayin ko na lang po kayo sa barangay. Anyway, sige. Maria, be ready. Be ready kung ano sasabihin ni Perry so we can file a formal complaint against these people. Okay? Okay po. Thank you po, Tata Sige, salamat, Marie. Maraming salamat. Magandang gabi po. Stay safe. Good evening. Alright, mga kaibigan, si Marie ng Dasma, Cavite. Okay? Kawawa naman itong mga ito, mga kaibigan. Hindi ayaw nila magbayad. Sabi nga, nagbayad naman. Sinabi, ito na lamang bayaran mo. Pagkatapos sa bayaran na 3 days after, ito na naman. Kulang binayaran mo, anak ng pating talaga.
ito na sinasabi po ni Chief Lorenzo kanina. Merong illegal na ginagawa nito mga operators at ang kanilang mga collector na dapat lamang pong matigil. Ano ho? Hindi naman po kara-karaka mapapatigil ang mga ito kung hindi tayo magpa-file ng formal complaint. Ha? Hindi naman po pwede ang NBI magpa-close ng apps lang o kaya magpa-close ng opisina kung walang dahilan. So ito po due process pa rin ang sinusunod natin. Tatabin, 5 days pa lang akong nakakabalik sa work, nag-file na agad ako ngayong hapon ng resignation sa trabaho. Bakit? Kasi ngayong hapon ko lang nalaman na ang bagong nagmamay-ari ng company ay in-check. Ayokong mangamuhan sa mga in-check. Wala namang kasunod dito, Mel. Ayaw daw niyang mangamuhan sa mga in-check. Ay, nako talaga naman. Okay. Elaine Idelia Tenorio Balmores. Good evening po, Sir Ben. Elaine Texon, gandang gabi po, Sir Ben Paipon. Watching from Imus, Cavite, Sir. Ako po, Jayco, lagi. Po ako. Nanonood sa inyo, Sir. Change name po kasi ako ng FB. Okay. Sige, sabihin lamang po ninyo sa amin ano yung mga pagkakakilala lang namin sa inyo. CJ James Chad. Magandang gabi po, Sir Ben. Okay? Okay. Meron tayong kakausapin pa na biktima din po ng OLA, ho. Mga kaibigan, si Eli. Eli, magandang gabi. Po, magandang gabi po. Magandang gabi. Karamihan sa inyo, mga babae, ano? Opo. Oo. Karamihan babae. Taga saan naman po si Eli? Guadalupe, Cebu po. Cebu. Oh. Yes po. Cebu. No, ilang taong ka na, Eli? Po. Ilang taong ka na? 43 po. Bata pa. May asawa, may anak, may ano? Meron po, asawa at anak po. Ilan ang anak nyo? Ano po? Ilan ang anak ninyo? 4 po. Wow, okay. Nakaapat na kayo. Tama na ba yan? O dagdag pa? Tama na po, mahirap na kasi buhay. Okay. Anong trabaho naman ni Elaine? Ni Eli? Bali po, nagpi-freelance hairstylist na lang po ako. Hindi na po ako nag-work ng salon kasi mas mabuti mas maano yung kita pag freelance hairstylist po eh. At saka sa work from home. Yes po. Okay. Very good, very good. Okay, Eli, anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Yung sa akin naman po na case po, naranasan ko pong nakaranas po ako ng public shaming, text blast po dun sa mga references ko, tsaka dun sa mga contacts ko po, pati sa FB friends ko po, yung 7 friends ko po, nag-flood like na po sila. Tapos yung picture ko po, sila na dun sa mga, yung sa 7 FB friends ko po. Mm-hmm. So, nagalit sila? Nagalit sila sa iyo? Ay, hindi naman po. Kasi nung may nag-message po sa akin isang agent, sabi niya, asa na yung bayad mo? Gusto mo bang silang pagbayarin ko ng utang mo? Sabi niya sa akin. Tapos nakalagay din yung mga pangalan, yung 7 friends ko po. Tapos pinag-chat ko na po sila na humihingi ako ng dispensa. Gawa nga doon na ano ako doon sa online lending na yan. Tapos buti naman po, may mga nakaintindi naman po. Tsaka lalo na yung principal na bali kaibigan ko po. Sabi niya, no worries ma'am kasi alam ko yung mga estilo ng mga yan. Kasi may isang kaibigan din ako na naharas ng mga ng mga OLA. Sabi niya gano'n. Mabuti naman, nakakaintindi mga friends mo, ha? Yes po. Pati yung references ko po, pati nanay ko po, nanay ko may breast cancer po eh. Oh my God. How about Hindi na nila po. How about your children? Yung sa mga anak ko naman po, naka-private naman po yung nila. Pero yung nanay ko, tinatawagan nila lagi. Imbis na nagpapahinga, lalo na galing kemo, hindi sila tumitigil sa pagtawag. Siyempre, yung nanay ko nagagalit, na-stress din. Oo, may stress sigurado yun. Baka magkasakit pa si nanay. Po? Baka magkasakit pa si nanay.
Stage 4 cancer po siya, tapos breast cancer po. Tapos every 21 days po nag-undergo po siya ng chemotherapy. Oh my God. Okay, Eli, magkano pa ba ang utang mo? Bali, ang ano po kasi niyan, bali ano po siya na loan cycle po kasi bali ang ano ko po is mabayaran ko po yung yung utang ko po mga 1 2 3 4 po na na pag-a-apply po is okay naman po nakakapagbayad. But the time nung February po, medyo na delayed lang po kasi yung pera ko dahil 'di ba tumataas na naman kasi yung tumataas na rin po kasi yung cases dito sa Cebu again. Tapos yun po, medyo humina po yung services ko. Tapos nung mag-due ako doon sa isang OLA po, tumawag sa akin, sabi niya, at ikaw ba si Sabi ko, opo. Sabi niya, kailangan mong bayaran yung utang mo. Sabi ko, pwede po ba ako makiusap kahit 2 to 3 days lang po? Hihintayin ko lang yung pasok ng pera sa akin, yung sahod ng asawa ko. Hindi talaga, sir. Bali, nagagalit siya sa akin, kailangan ko yung payment mo today. As in, TODAY, today. Sabi niya, hindi lang kami tapos hindi kami nakaupo dito para sa penalty. Kasi sabi ko nga sa kanya, willing naman po ako magbayad ng penalty. Siya, hindi, kailangan ko yung bayad mo dahil libo-libo yung pumapasok na na nag-a-apply ng loan sa amin. Hindi lang yung ikaw naglo-loan dito, sabi niya ganun sa akin. Nagagalit siya. Yung baling kinip ko po na pera, partial po ako ng 3,000 noon. Tapos sabi niya, kulang yung bayad mo, kailangan mo magbayaran lahat. Sabi niya gano'n sa akin. So nag-partial naman ako ng 1,500 at the same day po. Bali 4,500 na po yung naihulog ko. Walang-wala na po talaga. Tapos at the Monday na po ako nakapag-partial uli ng 1,500. Hindi pa rin, tumutubo pa rin siya ng tumutubo. Tapos may nakapag-advise po sa akin, sabi, wag na yung bayaran, sabi gano'n. Pasalamat na nga sila at binabayaran mo, sabi lang sa akin ng gano'n. Tapos po, buti na lang, sa sobrang depression ko po, nung February to March, mga first week po, sobrang yung depression ko po is hindi ko na po makontrol, sir. Yung bang tinechat ko na yung husband ko, sabi ko, kung ano man mangyari sa akin, ikaw na bahala sa mga bata. Sabi ko gano'n. Kasi sobrang depressed na ako, dinadaig na ako ng depression, sir. Dinadaig na ako ng depression. Sabi, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pati mga bata, hindi ko na, instead na yung ipag-prepare ko ng pagkain, wala, lagi na lang ako nasa kwarto. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Yung blanco ako lagi. Hindi na normal. Oo, as in, parang nakalutang lang po. Dahil ko pa yung lutang na lutang ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Tapos yung mas uunahin, mas priority ko po yung nanay ko. Naku, Diyos ko po. Elaine, bibigyan kita ng pagkakataon, kausapin mo yung mga friends mo, relatives, even your mother. Baka meron kang mensahe sa kanila at pati na sa mga kababayan natin na nag-iisip pa na pumasok din sa ganitong online lending na yan. Eli, you have had so much of experience in this regard. Kausapin mo sila. Bali, uunahin ko po doon sa mga hindi pa nakasubok sa lending app, huwag niyo na pong tangkain dahil magiging miserable lang po yung buhay niyo. Lulubog lang kayo sa kumunoy . Huwag niyo na pong tangkain. Kung makita niyo man sa i-deadman niyo na lang po, i-deadman niyo na lang. Kasi huwag niyo na kaming gayahin na biktima na ng OLA. Tama na po, tama na. Para naman sa nanay ko, sorry po kung nai-stress ka. Tapos dun sa mga kaibigan ko, sa every friends, yun sa mga contact references ko, salamat po sa pag-iintindi nila sa akin na kahit na kasali sila dun sa hinaharas, naiintindihan pa rin nila ako. Marami talagang salamat sa kanila. Meron pa bang harassment na nangyayari sa iyo ngayon? Bali, ngayon po, sir, kasi iniwasan ko na po talagang ma-stress dahil hindi ko talaga makontrol yung depression ko. Bali, nag-change po ako ng SIM. Tapos, yung pong advice sa akin . Tsaka nagbabasa-basa din. Bali, wala na po ata. Kasi, pinapagalitan din ng mga references ko pag tinatawagan nila. Yung kinukulit nila at pinapagalitan. Kasi may time na sinasabihan na magnanakaw ka. Pinapaalam namin na ito si
nagnakaw sa kumpanya namin. Tapos yung isang reference ko sabi, paano nagnakaw yung tao sa inyo na hindi naman alam kung saan yung kumpanya nyo? Sabing ganon. Oo nga. Tama. Oo. Tapos paano nyo nasasabi na magnanakaw, yung lahat ng information ng borrower nyo, binigay naman sa inyo, sabing ganon. Mm. Huwag niyong sabihin na ninakawan kayo kasi hindi naman alam kung saan yung kumpanya nyo. Kasi yung pagnanakaw, kinuha mismo dyan sa kumpanya nyo, pera ng kumpanya nyo. Hindi naman siya connected dyan sa inyo, sabing ganon. Tapos hindi daw nila ako titigilan, scammer daw po. Ang daming sinasabi. Ayan mo na, Elay. Ikaw ba yung nakahandang magreklamo din sa... Yes po, yung mga complaints ko po, bali, yung nasa FB ko po, sinisave ko na po. Save mo lahat yung na mga po, communications opo, na yan. Kaya, yung isang cellphone ko nga, nadali na friend ako para lang mabayad dun sa OLA. Akala ko naman para sa ayuda. Ano? Andun lahat yung mga evidence ko po, sir. Kailangan ko pantubusin para kasi yun ang inaano ko yung pera. Patulong ka muna sa mga kaibigan mo. Kailangan mo yun eh. Kailangan mo yun. Ha? Opo. Kailangan mo yun, ha? Kagad-agad, ha? Opo. Okay. Opo. Sige, Elay, ha? Stay safe. Be strong. Manalig sa Diyos, ha? Opo, maraming salamat po. Kayo din po. Okay, thank you very much. All right, Okay po, salamat po. Salamat. Sige po. Okay, mga kaibigan, Okay si po. Elay po. Si Elay. Biktima din po siya ng harassment at biktima po siya ng mga loan shark. Christopher de los Santos, Padre, happy everyday, Kuya Ben. Yeah, I am happy. Elaine Texon, hanggang ngayon po, sir, nagde-threat pa din po mga ola sa akin. Hindi tumitigil. Idadamay daw po buong pamilya ko. Ipopost daw po ako sa social media. Inokontak na po nila mga nakasave sa cellphone ko. At may reward daw po 5,000 kung sino makakahanap sa akin. Tayo ang magbibigay ng reward sa makahanap nito mga ola-ola na ito. Ha? Dapat ito pag-uusapan nun natin. Tayo magbibigay ng reward sa mga makakahanap sa mga tarantadong ito. Ha? Okay? Tayo nagbabayad pagkatapos ay nako talaga, iba talaga ang operasyon nitong mga ito Okay? Alright, sino ito? KZ Zoe Kiana. Ay Kiana, magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Christopher de los Santos, Kuya Ben. Masyado palang anonymous ang OLA. Walang rehistradong OLA Lending Incorporated. Wala nga, Padre. Wala nga. Kaya malaya silang gumagawa ng katarantaduan, pati paghaharas, pag-i-intimidate, pananakot, panghihiya. Lahat nagagawa nila sapagkat may warm body nga pero hindi mo nakikita Yun ang sinasabi ko kanina sa NBI. Paano nyo hahanapin yung lokong yun? Wala naman nagre-reklamo ho sa inyo. There has to be a complaint, a formal complaint. O yun, pagkatapos, nakikita ngayon, inirereklamo itong opisinang ito. Titignan ngayon ho ng NBI, pupuntan, magpo-post na sila doon. Tsako yun, may makukuha. Makakakuha tayo ng mga warm bodies. Ito yung mga nananakot at nag-ooperate. Baka mamaya, baka huli tayo ng mga komunistang inchik dito. Diyos ko po, Rhea Bonjibon, naka-save na rin po sa akin, sir. Ay, good. Yung mga biktima ho nito, isave na po ninyo yung mga harassments na ginagawa ho sa inyo. Dadalhin po natin lahat yan sa NBI kung po pwede. Ha? Okay, Nyler. Nasa linya na po natin si Nyler. Magandang gabi, Nyler. Nyler? Nyler? Hello? Yeah. Hello, sir. Good Hi. evening po. Good evening, Nyler. Oh, Yes po. magandang gabi po. Ikaw naman, Magandang gabi po, sir. biktima ka din ito. Yes po, sir. Oo, taga saan si Nyler? Davao City po, sir. Davao City, ha? Yes po. Oo. Ilang taong ka na, Nyler? 38 po, sir. May asawa, may anak? Apo, sir, may asawa po, sir. Tapos dalawa yung anak ko, sir. Dalawa.
Medyo may edad na, bata pa ba yung mga bata? Ano po, sir? Bayo, 15 years old yung isa 11 years, mag-11 po, sir. magkasunod. Medyo bata pa talaga, no? Anong work mo, Nyler? Nasa, ano po, sir? Sa airport po, sir. Sa Cleaner airport. po. Ng Davao, dito po. Okay. Magandang trabaho dyan. Alright. Opo, sir. Nyler, Yes po. ano ba ang magkaano ang nautang mo? Ganito, sir, kayong, nung last October kasi, sir, yung asawa ko is diabetic patient po. Okay. Tapos, nung October, nagkakaplikasyon siya sa baga. Mm. Tapos, lumapit ako sa mga kamag-anak niya, kamag-anak ko, sir. So, walang-wala din, sir, dala ng pandemic. So, parang nakita ko yung ad sa Facebook. I-try ko, sir. Oo. Para ano ko siya, kasi hindi naman pwede i-admit kasi natatakot siya kasi alam mo naman yung sabi nila pag na-admit ka, COVID agad, yung ayaw niya dun, sir, ba? Ayaw na sa hospital. Ayaw Nakakatakot. Oo. So, ang ginawa ko, sir, sa private kami na clinic, nagpapa-check up every week, laboratory, then reseta. Sa susunod na week, may another reseta na naman. Tapos yung antibiotic niya, na every week din, sir, nag-change, nagmamahal din. Mm-mm. So, kaya yung ginawa ko, sir, sa yung parang hindi ko na alam, sir, ba kung saan ako pupunta. Nakita ko yung mga ads sa Facebook. Okay. Kaya lang, since January, 3 months na, sir, na maganda naman yung lakas. Alam ko na, maliit lang yung matatanggap ko, malaki yung interest. Dala ng pangangailangan ko, sir. Kinagat mo na. Basta yung record ko, i-job ko talaga yun, sir. Mm. Tapos, okay, bilang isang may trabaho sa government na institution, hindi ko talaga, sir, pag nagbabayad talaga ako on time, yung ganun, sir. Mm. Yan, nung last March lang po, since nag-umpisan lang nung last March, na pag mag-due date ko doon sa isang apps na yun, sir, na tinawagan ako, binastos ako, sir, kasi nasaan daw yung bayad ko. Sabi ko, ma'am, pwede, kasi ngayon due date ko naman, di ba? Mm. Sabi ko, kung pwede, hantay lang, ma'am, kinasa work na ako. Mm. Sabi ko, mga 5 p.m. siguro makalabas ako sa work kasi wala na yung mga nasa admin namin. Pwede kami makalabas. Sabi ko, malapit lang naman yung 7-Eleven, doon ako magbabayad. Okay. Ganun lang yung parang tinakot ako, sir. Sabi niya, walang hiya ka, ganun, ipahiya na kita ngayon. Sir, wala lang, 10 minuto, sir. Mga kasamahan ko sa work, sir, na hindi ko naman binigay yung pangalan, number sa kanila, sir. Nagtawag sa akin kasi may natanggap silang mga message na scammer daw ako, magnanakaw ako. Grabe naman talaga, no? Oo, yun sa pamilya ko din, sir, ganun din. Imagine, sir, due date ko pa lang na ngayong araw na yun. Napahiya na ako, sir. Oh my. Kaya, natakot ako, sir. Kaya, doon ko na sir, sabi ko, tinawagan ka ako talaga tumawag doon sa agent, sir, na yun, na binigay nila ng mga number sa yung text, pinarward sa akin, yung screenshot, Mm-hmm. ayun na, nakausap ko yung ang agent, sabi ko, huwag naman kayo ganyan sa mga customer niyo, ma'am. Since January, maganda naman yung record. So, bakit ganyan? Hindi pa naman tapos yung araw. Bakit naman ginawa niyo na sa akin yung pambabastos? Sabi ko. Tapos galit siya, sir. Putang ina daw ako. Sana mamatay ako. Sana magka-COVID daw. Oh. Babae, Sir? babae yun. Babae yung kausap mo. Babae, sir. Tapos iba-iba sila, sir. Marami. Yung araw na yun, sir, parang 5-6 sila, sir, na. Pinagtutulungan ka. Oo, pero pinagtutulungan ko na para lang makabayad daw ako, sir. Oh my goodness. Sabi ko, ma'am, may bayad ako, sabi ko. Pero kung ganyan kayo sa akin, yung pambayad ko, kulang yun sa pambabastos niyo sa akin, sabi ko, sir. Aha. Kaya nung araw na yun, sir, naka-decision talaga, ayaw ko talaga
talaga magbayad, sir, kasi gagawa talaga ako ng paraan na maano sila, sir, ba? Kumbaga, legal way yung nasa isip ko, sir, kasi binastos ako. Oo, tama. Tama yung Kaya iniisip yun, mo. sir, may ng araw din yun. Doon ko na nag-research ako. Tapos doon ko na yung petition for loan shark na doon ko nabasa, doon ko na alam na sir ba, na may ganyan pala. Kasi wala talaga akong idea na ganyan, sir ba? Mm. O, Oh, at tapos least. yun, nag-email ako sa lahat na sa SEC kasi nabasa ko, sir, eh. Kasi takot na ako, sir, kasi ayoko marating yun sa airport niya. Yun. Tapos sir, na ako lang yung nagtatrabaho, sir, ba? Kasi yung asawa ko, diabetic, hindi makagalaw. Oo nga. So, sabi ko, ako lang nagbubuhay sa pamilya ko. Kaya gumawa talaga ng paraan, sir, na makahanap ng tulong sa ginawa nila sa akin. Kahit na may sabi ko, magbabayad ako, pero wag lang ako bastusin. Oo, tama yun. Yung ganun. Kasi oras lang naman yung hinihingi ko sana, sir, eh. So, Na- okay. Nyler. Yun, naano ko, sir, bakit? Yung nag-email ako doon sa opisina ni Senator Bato, nakausap ko yung legal counsel niya, sir. Sabi, yun, i-screenshot ko daw yun lahat, tapos i-email ko sa kanila kasi tutulungan daw ako. Oo. Kaya parang nagkalakas loob ako, sir, ba, na pero na ganun yung kahit binabastos yung pamilya ko, sir. Galit na sila yung mga kasamahan ko, sir. Pero pinaintindi ko talaga kahit yung kaba ko, sir, yung konsensya ko na tama ba yung decision ko, ganun, sir. Tapos, Grabe. ayun, pero hindi ko pa rin, wala pa naman silang reply sa yung sa gias ko na sir, tulong. Okay, ganito. Pero pasalamat din ako na nakilala ko kayo, yung mga kasamahan ko sa petition. Parang nakabawas sa sir, kasi nangayayat talaga ako ngayon, sir, dahil lang dyan di ako makatulog dati, sir, ba? Sa ginawa niya. Tapos, pero minsan may hanggang ngayon may nag-text pa, sir. Ganun. So, sinabi ko, Hanggang ngayon. Opo. Sinasabihan ko na lang sila, sir, na ang kapal naman ng mukha nyo, magsisingil pa kayo Oo nga. na binastos nyo na kami. Sabi ko, binastos nyo na ako, pinahiya nyo na ako. Okay. So, mag na lang tayo kasi gusto ko rin ng hustisya, sir, ba yung Hustisya. parang Okay, gano'n. Nyler, Yes po. mag-message ka sa mga kamukha mo na nabiktima na at mga yung bang ano ang mensahe mo sa mga uutang pa, no? At pati na Okay po. kausapin mo rin yung mga kabag-anak mo, kaibigan mo na yung bang pinahiya din nitong mga lokong ito. Go ahead, Okay po. Nyler. You go ahead. Okay po, sir. Yung sa mga kapwa ko na yung may problema, dumating man yung problema, hindi tayo agad-agad magtiwala sa mga yung patalastas nila o ino-offer nila sa atin. Oo nga, makakatulong pero hindi natin alam yung kinalabasan. Kasi ako, laking sisi ko, kung pwede lang ibalik sana, ibabalik ko, ayaw ko talaga. Then sa mga pinsan ko, sa pamilya ko, sa mga kasamahan ko sa work dito sa Davao International Airport, salamat sa pag-iintindi. Pero sorry din kung nadamay kayo, pero promise to God, hindi ko talaga ginamit yung mga pangalan, mga numbers ninyo. Hindi ko talaga. Hirap lang i-explain sa inyo, pero sana intindihin nyo pa rin po ako. So, sa lahat ng may mga problema dyan, wag kayong kakapit sa online apps na yan kung pwede sana. Okay. Nyler, maraming Yes salamat. po, sir. Stay safe, ha? Opo, Stay sir. safe. Manalangin. Thank you, sir. Thank Manalig you, sir. sa Panginoong Diyos, ha? Yes po, sir. Yun po ang Okay, ginagawa ko ngayon para pambawi po. Oo, at saka ipunin na ninyo yung mga ebidensya na po pwede natin dalhin sa National Bureau of Investigation. Okay? Opo, sir. Naka-save na po lahat. Okay, very good. Nyler, thank you very much. Yes po, sir. Magandang Salamat gabi. po, sir. Magandang gabi. Okay. Thank Alright. you po. Magandang Okay. gabi din po. Good evening. Nako, mga kaibigan, wala na naman tayong oras, ano? Nakakalungkot naman, oh. Pagka nadidinig ninyo itong kwento ng mga biktima ng OLA na ito, yung loan sharks,
nakakabanas talaga ho, mga kaibigan. Ano? I mean, hindi makatwiran, hindi makatao po. Hindi makatao. Pero may solusyon po dyan. Mag-file po tayo, ipunin ninyo lahat ng mga ebidensya ninyo, pag-aralan natin mabuti. Then we go to the National Bureau of Investigation at dito natin ibigay sa kanila ang mga reklamo ho natin. Siguro hindi naman kailangan tayo lahat muna. Yung mga may panahon lang na subaybayan ang kanilang kaso at i-monitor. Itong kailangan ho natin, yung bang consistently making the necessary follow-ups with the National Bureau of Investigation. Delia Tenorio Balmores, God bless and good night now, Tata Ben. Elaine Texon, salamat po Sir Ben. Good night po, God bless, stay safe. CJ, okay, Kiana, okay, maraming salamat po Sir Ben. Ano ito? Sa tulong mo po sa amin at sa lahat po na tumutulong sa aming mga victims, lalo na kay Sir Perfecto. Maraming salamat po. Nakapag-email na po ako sa SEC, kay Senator, at nakapunta na rin po ako sa NBI. Uy! Maraming salamat po sa inyo kasi sa ngayon, medyo okay na po ako. Ano pa ito? Di na po ako masyado nadidepress. Kaso sa ngayon po ay may lagnat po ang mag-ama. Ingat po kayo lagi. God bless you po. Ay nako. May problema pala yung mag-ama niya na ilalagnat. Pero hindi bali. Magdasal lamang po tayo at please, medyo ingatan lamang po ang ating sarili. Rhea Bonjibon. God bless sa inyo, sir. Ups. Thanks. You so much at gumaan na rin ang isip at pakiramdam ko. Ay salamat, Rhea. Thank you very much. God bless you too. Okay, sino pa? Los Unidos, good night. Kaibigan, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Bukas po, magkikita-kita tayo muli alas 8 hanggang alas 10 for more public service po. At ganoon din po, kung pwede lang, i-like and share ninyo ang programa po natin at i-subscribe po ninyo. Lalong-lalo na pagka nandyan na po sa YouTube po, para mapanood po ninyo ang iba pang programa dito sa Broadstream Cast Communicators. Bueno, salamat po sa lahat. Ben Paipon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Standby kay paring Doy del Castillo ngayon din po. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.